mismo kay Senator Amy Marcos na nanggaling, hindi na siya bahagi ng senatorial slate ng administrasyon dahil daw yan sa pagkakaiba ng kanilang prinsipyo at paninindigan. Pagkakaiba ng prinsipyo at paninindigan? Teka lang. Kung prinsipyo ang pag-uusapan, si PBBM ang nakikita kong meron nun. Diba? Pero, paninindigan, ganun din. PBBM din. Ikaw, Amy Marcos, wala eh. Kasi bakit? Namamangka ka sa dalawang ilog. Diba? Kasi nakikiramdam ka kung sino yung malakas at doon ka didikit. Nakikita mo ngayon, medyo nagba-viral yung paghuli kay Digong sa Facebook, sa YouTube. Nakita mo siguro na, teka lang, mukhang malakas dito. Ito yung pipiliin ko, pero mali yan eh. Diba? Marcos ka, tapos doon ka sa mga Duterte na gustong hukayin yung tatay mo. Gustong magpahukay sa tatay mo. Diba? Walang paninindigan to si Amy Marcos, mga pre. Diba? At walang isang salita. Hindi. Sabi nga ni Sara Duterte, huhukayin yung tatay niya eh. Nagsalita po ba si Amy Marcos? Pinagtanggol po ba si Marcos Sr.? Wala. Diba? Marcos ka pa naman, sayang. So, ito po. Parang masama. Siya pa yung, parang itong si Amy Marcos, parang siya pa ang, alam mo yung masama yung loob dito sa Pangulo ng Pilipinas na si PBBM. Parang siya pa yung may sama ng loob eh. Baliktad! Wow ha! Ang galing mo! Yan po yung bigyan natin ngayon ng reaction, mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction, meron po tayong Facebook page dito. Yan, Ballpoint Man 2.0. And syempre, mga pre, no? Meron din po tayong Timberdor. Ayan, hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Ayan ha. So, eto na mga pre, no? Bigyan po natin ito ng reaksyon, itong kay Amy Marcos. Okay. Sa frontline balitang yan, si Mean Los Baños. Tuluyan ang kumala sa alyansa para sa bagong Pilipinas ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos. Buti naman kumalas ka, Amy. Doon ka na lang sa mga Duterte. Kasi, mahirap kasi, baka magamit mo pa yung, diba, si PBBM. Doon ka na lang sa mga Duterte. Pero ito, ang masasabi ko sa mga Duterte. Ingat lang kayo kay Amy Marcos. Bakit? Si PBBM nga, nagawang hindi suportahan or kung titingnan mo, parang tinrider ka na rin yan eh. Diba? Kung si PBBM nga, parang tinrider na rin. Kayo pa kaya? Hindi kaano-ano? Diba? Nako, mahirap pagkatiwalaan yung ganyang tao. Kaya, ingat mga DDS, mga Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ng senadora na hindi na niya magagawang mangampanya at tumuntong sa iisang entablado kasama ang iba pang kasapi ng alyansa. Buti naman, alam mo. Kasi kahit nga yung mga talagang supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, ayaw sa'yo. Ayaw talaga sa'yo. Nandito ka sa side ng Pangulo noong mga time na yon, tapos yung mga naninira, pinagtatanggol mo. Yung mga nambababoy, pinagtatanggol mo. Yung mga nambabalahura, pinagtatanggol mo. Yung mga pumapatay, pinagtatanggol mo. Galing. At eto pa, Amy Marcos. Eto pa. Nagawa mong makapag-hearing dyan sa Senado. Diba? Nagawa mong makapag-hearing. Kumbaga, nagbigay kayo ng oras para imbestigahan yung paghuli kay Digong ng ICC or ni General Torre. Nagkaroon ka ng oras. Pero bakit wala kayong oras pagdating dito sa impeachment trial laban dito kay Sara Duterte? Bakit tahimik kayo? Okay? Sa impeachment laban dito kay Sara Duterte. Di ba trabaho niyo yan? Trabaho niyo yan, di ba? Bakit wala kayong tibo? Ayun ang tanong. Pero pagdating kay Digong, todo tanggol. Parang sinisilihan yung puwet. Hearing agad.
Sana all. Ha? Mapasana all ka na lang talaga. Ang bait ni Amy Marcos sa mga pumapatay, sa mga naninira. Ha? Tulad daw ng sinabi niya noon, mananatili siyang independent candidate. May mga hakbang daw kasi na ginawa ang kasalukuyang administrasyon na salungat sa kanyang paninindigan at prinsipyo. Prinsipyo, paninindigan. Wala ka nun, Amy Marcos? Kung ako yung titingin, wala ka nun. Hindi ko makita. Diba? Hindi ka nga nanindigan laban doon sa mga taong namatayan ng anak, pamilya sa panahon ni Digong. Hindi ka nga nanindigan sa kanila eh. Hindi mo nga sinabi, no, tutulungan ko tong na to para makakuha ng hustisya. Wala nga eh. Wala ka nun. Diba? Oh. Eh, wag mong i-claim na mayroon ka nun. Wala. Sasabihin niya raw ito sa mga susunod na araw. Nitong nakaraang linggo lang ng pangunahan ni Senator Amy ang pagdinig ng Senado. Katulad niyan. Pinangunahan niya. Pagdinig sa Senado, hearing sa Senado. Diba? Nakapag-hearing pa po si Amy Marcos. Kala ko ba busy yung mga senador? Kala ko ba mangangampanya sila? Kasi ang depensa nila noon, ang tanong, ano po ba itong impeachment trial laban kay Sara Duterte? Masisimulan na po ba? Hindi po. Kasi ano ngayon eh, mangangampanya kasi ang mga senador. Kaya hindi maaasikaso yan. Bakit itong paghuli kay Digong, naasikaso ni Amy Marcos? Diba? Naasikaso ni Amy Marcos ito. Pero yung impeachment laban kay Sara, mukhang tahimik kayo ah. Ano na, Chis? Anong binabalak mo? May binabalak ka bang, sana naman, diba? Mag-initiative ba? Yung makakaganda sa Pilipinas. Alam nyo nang ang dami ng issue na lumalabas dito laban kay Sara Duterte. Tahimik pa rin kayo? Naunsa naman. Kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagdinig ng Senado nitong nakaraang linggo, makailang beses in-invoke nila DILG Secretary John Vic Remulla at siya si Secretary Boying Remulla ang tungkol sa executive privilege. Yan ay nung hingan sila ng detalye kaugnay sa di umano'y pagpupulong ni Pangulong Marcos at ng ilang miyembro ng gabinete bago ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ang executive privilege ay kapangyarihan ng Pangulo at ng Ehekutibo na hindi sa publiko ang anumang confidential na impormasyon. Pero hinala ni Senator Amy, may tinatagoan niyang mahalagang katotohanan. Mas lalo lang daw lumakas ang hinala niyang nalabag ang saligang batas at nabawasan ang ating soberanya sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Katulad noon ni Amy Marcos, may mga sinabi siya na, naalala niyo yung sinabi ni Amy, huwag kayo magpapaniwala dyan kay Amy. Naalala niyo yung sinabi noon ni Amy Marcos? Ano nga tawag sa missile na yun na nakatutok daw sa Pilipinas? Yung missile galing China? Natakot daw siya. May nakita daw siyang ganun. Ewan ko kung saan niya nakita yun. Kalimutan ko na eh. Basta may kwento siyang ganun. Nagmaritisan lang, di ba? Nagkwento siya, in-interview siya, sinabi niya yun. Nangyari ba? Pinasabog ba nila yung missile papuntang Pilipinas? May ganun ba? Wala. Yun po ay mind conditioning po yun. Para ang mga Pilipino matakot. Tinatakot po ang mga Pilipino, sasabing magkakaroon ng gyera, nakahanda na sila, bla 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 bla. Tapos ngayon may bagong pakulo si Amy, maniniwala pa ba kayo dito? May sarili po tayong utak, paganahin natin. Di porkit senador siya, magiging sunod-sunuran tayo. Senador siya, sige maniwala kami. Wag pong ganun. Hindi lahat ng sasabihin niya totoo. Mula nang maaresto si Duterte, ilang beses nang hindi sumipot si Senator Amy sa mga campaign rally ng alyansa. Buti naman nahiya ka na. Salamat na hindi mo pagsipot. Pero dati, lagi siyang kasama sa ini-endorso ni PBBM. 12-0 po, i-shade nyo na kagad para sa alyansa. Mabuhay ang alyansa para sa bagong Pilipinas!
Pero nitong mga nakaraang kampanya ng administrasyon, hindi na 12 ang binanggit ng Pangulo. Huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador. 10, muntik na rin masali si Villar, Dapat lang sana, wag na isali yan mahilig, adik sa lupa yan Bili ng bili Pati yung mga palayan, ginagawang subdivision Ayon naman sa campaign manager ng alyansa na si Congressman Toby Chanco, nire-respeto nila ang desisyon ni Senator Amy. Nilinaw din ni Chanco na bahagi pa rin ng alyansa ang partido ni Camille Villar na Nationalista Party. Nasa meeting nga raw nila kagabi si Villar. Matatanda ang ilang beses ding hindi nakadalo si Villar sa mga campaign rally ng alyansa, pero ini-endorso pa rin siya ng Pangulo. Samantala, wala munang kampanya ang alyansa ngayong linggo. Magiging abala raw sila sa mga imbitasyon sa pagsisimula ng kampanya ng local election sa March 28. Sa March 28 din, ang ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Duterte. Maglitson-litson na kasi. Maglitson-litson na kayo. Kaarawan ng Pangulo nyo. KO! Digong. Parte-parte muna kayo. Wag yung sasabihin nyo, Tatay Digong, balik na kayo dito. Wag kayo mag-alala. Wag mag-alala. Si Digong ay babalik ng Pilipinas. Pero, sa takdang panahon. Sa takdang panahon. Kasi lahat naman po tayo mamamatay, tatanda. Pag namatay ka, sample ko sa inyo. Mamamatay ka, namatay ka sa ibang bansa, natural. Namatay ka dahil sa katandaan, natural. Ibabalik ka sa Pilipinas kasi nandito yung pamilya mo. 'Di ba? Kasi lahat naman tayo tumatanda Si Digong tumatanda. Ang sigaw nyo, ibalik si Digong sa Pilipinas. Huwag kayo mag-alala. Babalik si Digong sa Pilipinas. Ibabalik si Digong sa Pilipinas. Relax lang kayo. 'Di ba? Malay nyo, makarinig tayo ng balita, 'di ba? Biglang lalabas sa balita, Digong, ibabalik na ng Pilipinas. Malay nyo. Ha? Pero iba yun. Iba yung pagbalik. Kasi sabi ko nga, tatanda po ang lahat. Pag tumanda ka, mamamatay ka. Gets? Ganun yun. Tuloy. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños. Yun lang yung ating reaction mga preno. Sabi ko, wag atat. Babalik po si Digong ng Pilipinas. Relax, mag-enjoy, uminom ng kape, maupo sa sopa, at sabihin, wow na wow. Ano yung banayad whiskey? So, yun lang mga pre, At maraming salamat po sa pagsama sa ating video ngayon. At yun na nga mga pre, Bago po tayo magtapos sa ating video, meron po tayong Facebook page dito. Yan, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Yan. Diyan po tayo palagi tatambay. Okay? And syempre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. And syempre, maraming salamat din po sa mga bago po nating subscribers dyan. Okay? Salamat po sa inyong suporta sa ating munting YouTube channel. Ayan thank you mga pre. Yan. So yan, kita-kits po tayo sa susunod na video.